About din po sa rosary, kasi meron po ako nakausap na sabi niya, bakit daw mag-rosary? Eh, hindi naman daw yung bang, hindi ba daw nakakais ng demonyo yun? So sa experience namin sa Exorcism and Deliverance Ministry, kapag ka nagsisimula ka na ng mag-Hail Mary, mag-Rosary, alam mo, sabi ng demonyo, huwag mong tawagin ang buang na babae na yan. O, buang daw. Meron pa akong video dito eh. Sabi ko ng video dito, huwag mo na tawagin ang buang na babae na yan. Tapos, kapag ka mag-pray ka ng about ni Mama Mary, anong sabihin nila? Don't call her. I hate her, sabi niya. Sabi nila, ang dami na namin kapag ka nagsisimula kami ng rosary, anong sabihin nila? Bakit yung nagpapalaban sa babae na yan? Yung personala na lang. Magbugbugan. Sabi ko, grabe na to, magbugbugan. Ganon sila takot kay Mama Mary. Simula lang ng Hail Mary, don't call her. I hate her. Yun, kasi pure kasi si Mama Mary. Yung may pinost si Padre doon about sa yung babae na possessed din. Yung sabi ng mga demonyo na galit sila ni Mama Mary kasi siya ang pinaka-pure. Sila, mga dirty daw sila, kasalanan nila, grabe yung nila, hate nila kay Mama Mary. Kaya nga po, hindi po yan totoo. Kasi wala yan sa kanila eh. Sa amin nga, sa Marks of Faith, wala yan eh. Kahit na magtawag ka lang ng nasa Biblia, nilalaktawan lang namin yan. Hindi ko nga narinig doon sa simbahan. Yung bahay namin kasi, simbahan nila eh. Kaya nga noon, kapag ka nag-praise and worship, kahit na magbasa ng Biblia, kahit na ama namin nga, hindi nga binabanggit ng pastora, nilalaktawan. Yun ang pinagkakataka namin eh. Bakit nilalaktawan nila yung Hail Mary at saka yung ama namin? Doon lang sila nagpo-focus sa gusto nila. So, kahit na yung mga demonyo, grabe yung takot nila eh sa mga ganyan. Kaya nga po, kapag ka nilapatan namin ng Holy Rosary yung mga possessed, sumisigaw. Ang init, tanggalin nyo yan, ang init, tapos plastic lang yung rosary mo. Bakit yan mainit? Kasi nakikita na nila ang kapangyarihan ng sacramentals. Kaya nga po, kapag ka nakabit-bit ka ng rosary, ang paningin po ng mga demonyo ay sobrang liwanag. Yung mga sacramentals natin, huwag nating maliitin yan. Kasi huwag nating palitan ng mga habak, mga ganyan. Kasi yung mga open ng third eye, nakikita na nila ang kapangyarihan ng sacramentals. Kaya pala sila sumisigaw, yung mga demonyo, sumisigaw sila na, tanggalin nyo yan, sobrang liwanag. Tanggalin nyo yan, masakit sa mata, it hurts my eyes, sabi ng bata, yung taga Bukidnon, yung pasyente namin, sabi niya, tanggalin nyo yung rosaryo, napakainit. Kahit na yung Mama Mary na maliit lang, sabi niya, I hate her. Tanggalin mo yan sa mata ko. Sobra, nasusunog ng mata ko, sabi nila. So, hindi po yan drama ng mga demonyo ha. Walang nagdadrama na demonyo doon sa Totoo po yan. Nasasaktan po sila. Kaya nga po, sabi ng mga demonyo, mas gusto pa namin bumalik sa impyerno kaysa magdasal kayo ng dasal na tinuro ng simbahan kasi sobra ng init. Kahit na nga magkakita sila ng rosary, magwa-wild. Takot na takot sila. Kaya nga po, sister, huwag nating maliitin yung rosaryo natin. Yung natin, yung mga Hail Marys natin, galing yan sa Diyos Ama, yung binigay yung prayer na yan na pinadala ni San Gabriel. Hindi po yan gawa-gawa natin. Galing po yan sa simbahan. Kaya grabe po. Huwag nyo yung huwag nyo maliitin kasi ang dami nga nagchat-chat sa akin, bro. Bakit ganito? Anong maganda na prayer na gagawin ko? Anong gagawin? Sabi ko, may Hail Mary tayo na galing sa Diyos Ama, galing sa langit. Bakit di nyo yan gamitin? Bakit maghahanap pa kayo ng iba? Bakit wala kayong faith about dyan? So, yun lang po, bro Junre. Kunti lang ipakita ko. Ito po sa deliverance namin. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus in hora mortis. Sa prayer na Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis,
piccatoribus nung it in hora mortis nostre. Di lang natin pakita ang buo. Lalo pa yung nilagyan ko ng rosary. Grabe Oo. talaga ang sigaw niya. Ang init! Pero Grabe. mahaba talaga yung video na yon. Imagine sa video na yon ang prayer lang ng Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum. Kung tingnan natin ang Holy Rosary, nandyan ang Our Father, no? Our Father sa Holy Rosary. Ano ba ang nakalagay sa Our Father? Nasa Mateo Kapitulo 6 yan. Di po ba may part, ika-6 na part, ano ang nasa Our Father, Ama namin? Di po ba, huwag mo Delivered kaming us. ipahintulot sa tukso. Masama. Yun ay short exorcism prayer. Bakit? Dahil ang demonyo, pag umaatake yan, hihingi pa muna sila ng pahintulot sa Diyos, tulad kay Job. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon, bago sila hihingi ng pahintulot, unahan na natin sa ating panalangin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Masama. Kung sakaling pahintulutan man ng Diyos ang demonyo dahil ang kabanalan ay nagdepende sa pagpakiglaban natin sa demonyo. Kung pahintulutan man, kahit na sinabi natin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, may kasunod. At iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amin. Ang tanong, turo yan ng ating Panginoong Hesus na nasa Santo Rosario. Bakit allergic sila? Merong tinatawag pa diyan na Fatima Prayer. Ano yung Fatima Prayer? Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell. Anong gusto nila? Oh my Jesus, don't forgive us our sins and don't save us from the fire of hell. Ganun ba gusto nila? Nako, isip-isip sana sila. Balik sa iyo, Brad John Ray. Sister Ella? Yun nga po, kasi kasama po siya sa intercessory prayer. Tapos, yun daw po yung tinuro sa kanila nung preacher na kasi may Bible study kami before ng intercessory. Yun po daw ang tinuro na bakit daw mag-rosary, hindi nga daw nakakatanggal ng hindi naman na daw nakakaalis ng demonyo yun. Kaya nagulat ako, sabi ko, ano bang turo yun? Bakit parang hindi katoliko? Parang katoliko ka, pero bakit parang hindi Ay, ka Katoliko ang nagsabi niyan? Opo. Nako. Kasama ko Yan po ang sa problema. intercessory prayer eh. Nako, yan ang problema kasi yan ang mga uri ng Katoliko, sister, na tinatawag na cafeteria Katolik. Kung ano lang yung gusto lang nila na aral, yun lang paniniwalaan nila. Pero makinig tayo sa mga deliverance minister natin. Yan, si Brother Romer, si Brother Wendell, deliverance minister yan. No? Mayroon yan silang Brother basbas Romer. galing sa obispo. Yes, Brother Romer. May experience ako niyan, bro, yung kapangyarihan ng rosary. First Sige, year sige, ako bro. college. Kumakain ako sa yung sa karinderya. Ako lang mag-isa eh. Doon sa amin, ang dami Kamera mo, bro. Ang dami kasing nanglalason, bro. Yung tinatawag sa amin yung usikan, 'di ba, yung iba palatay, mga ganyan. Oh. Yung sa amin usikan, tititigan ka lang nila, tapos yung iba Iba yun yung nabubula na yung palatay? Yan yung palatay, Brother Romer, yung tititigan Iba ka lang? yun, bro. Iba yun Ay, kasi oo. tititigan ka lang. Tititigan ka lang. Tapos bigla ka magkukulaps. Una, talaga yung maninilaw talaga yung yung kuko. Ako lang kasi yung mag-isa doon sa first year high school ako. Ako lang mag-isa kasi na-late ako sa pagkain doon sa kalendarya. May biglang pumunta na matanda. Yun pala, kasi sila pala kapag parang napoposes na sila, naghahanap talaga sila ng biktima. Pagkatapos niyan, pagka may biktima sila, pag uwi ng bahay, nagwa-wild. Ang daming testimony yan doon sa Kalipit barangay namin kasi known po yan na ang daming napapractice ng ganyan, mga usikan, yung mga naglalason. Tapos nung in-interview niya ako, akala mo biodata sobra pa sa biodata kasi lahat ng mga interview niya about sa pamilya, ganito, pangalan.
Pagkatapos niyan, nung sabi niya, nakatitig siya sa akin. Kapag titingin ako sa kanya, yuyuko, hindi siya makatuto. Tapos wala lang ako, hindi ako nag-ano ng masama. Yung pag sabi niya na alis na ako dong, sabi niya, mga isang di pa lang, bukas yung mata ko, pero nangitim na. Itim na talaga, blackout. Pero conscious ako, doon nanginginig na ako nang nanginginig. Pero nung hindi pa ako nag-block yung paningin ko, ano na ito? Pag nagkukulay dilaw na. Ah, tapos nanginginig na ako, ang dami na ng tulo na ng pawis doon sa katawan ko. Tapos nagbablock siya. Tapos hawak na ako doon sa mesa. Doon ko naisip kasi sabi ko usikan pala yon. Yung mga tao na possess yan, limitan. Halos na mahimatay ako, pero sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kagalingan. Isang babalik ako sa iyo, sabi ko. Kasi yung teacher namin sa values, nag-ano siya, yung malditang maldita, pero dahil na-convert siya doon sa rosary. So grabe yung rosary niya, dahil sa kamilditahan niya, nagtaka nga yung lahat ng campus. Kasi grabe, yung magsalita siya, malumanay na. Tapos yun siya ang nagtuturo sa amin, nag-encourage namin ng mag-rosaryo. Doon ko naalala, may rosaryo pala ako doon sa bulsa. Nung paghawak ko sa rosaryo, kita ko na talaga lahat ng paligid. Pero yung lahat ng joints ko, halos hindi ko na maigalaw. Wala na talagang lakas. Para na akong mahimatay eh. Yung ang ginawa ko, tumayo ako, tapos nag-ano ako sa mga dingding. Yung wall, nakasandal. Gusto ko talagang pumunta ng simbahan doon. Nagdasal hanggang sa nawala. Yun, grabe. Yun ang pinakaano ko. Experience about Holy Rosary. So wag natin maliitin yung rosaryo. Mm. Pag maliitin yung rosaryo, grabe yung kapangyarihan ng rosaryo. Ang dami ko na experience niyan. Yun ang the best na experience ko sa rosaryo. Yung nawala yung curse, kasi curse yan eh. Kapag tumitig lang yun sila, tapos may demonyo yan eh. Bakit nakapasok? Dahil sa kasalanan din. Kasi kapag nasa grasya ka, hindi ka man matatamaan. So, ganun po, kasi wala pa tayo sa aral ng simbahan noon. Kasi first year, Pentecostal, yung pag-iisip. O March of Faith, kasi yung bahay pa rin namin eh. O, ganun. Involved pa rin ako doon sa mga Pentecostal. So, dahil po sa Pentecostal yung ko, pero meron akong rosaryo. Iba kasi ako dual SIM kasi ako noon. Kapag may catechism doon sa Pentecostal, March of Faith, nandun ako. Pero pag sa Flores de Mayo, sabi ng katekista, laki ng baso mo. Sabi ko, may kasi, may pagkain. Kaya nandun, nakisabay din sa catechism. So gano'n, nandun ako sa bahay, ang bahay din namin, simbahan din nila. So grabe pala ang ng rosaryo hanggang sa nakapasok ako ng kumbento. Yun, grabe ng power ng rosaryo. Huwag nating maliitin yan. Yes. So back to you, bro. Kahit sa akin, Brother Romer, grabe yung experience ko sa buhay na rosaryo lang ang nagliligtas sa akin. Hindi ko na lang ikukwento. Sister Ella? Yun nga po, kasi hindi naman daw po Diyos si Mama Mary, bakit daw siya kailangan sambahin? Hindi nga, kaya din sila nag-rosary. Well, sister, sabihin mo, kailan mo narinig sa Holy Rosary na binabanggit Mother Mary our God? Sinabi ba sa rosaryo yan? No. Ano ang sinasabi dito sa Holy Rosary? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, pray for us. Ano ba yan? Inang Berhing Maria, ipanalangin mo kami. Di ba, hindi natin sinasabi na Diyos Mary or God Mary, bless us. Walang ganoon. Pray for us. Humihingi tayo ng panalangin. Di ba? Kasi daw po jealous God daw po yung natin. Kaya bakit daw dalawa sasambahin natin na Mama Hindi Mary. man natin sinasamba si Inang Birhing Maria bilang Diyos. Hindi natin sinasamba ang mga santo bilang Diyos. Yan po ang maling perspective. Kasi kung mag-aaral lang sana tayo ng katuruan ng simbahan, pag sinabing worship, meron niyang dalawang kahulugan, sister. Halimbawa, sister,
sa pagkakaalam mo, yung Bisaya ka ba, sister, o Tagalog? Marunong ako ng Bisaya. Marunong ka mag-Bisaya. Kahit hindi. Yung salitang langgam, ilan ang kahulugan nun sa pagkakaalam mo? Dati ang ano ko, yung langgam na gumagapang eh. Tapos nung napunta ako ng Mindanao, Lumilipad. lumilipad na. Kasi that is homonym. May mga salita, mga words na iisang salita, dalawa ang kahulugan. Isa na yan. Yung langgam. Ang langgam sa Manila, gumagapang yan. Ant. Di ba? Pero pag pumunta ka ng Bisaya, pag sinabing langgam, lumilipad yan, ibon. So, mali kapag pag makipagtalo ka na yung langgam, hindi yan lumilipad, gumagapang lang yan, mali yan. No, kasi may langgam na lumilipad kapag Bisaya ang kaharap mo. So, in same manner, yung salitang worship or samba sa Tagalog, mayroong dalawang kahulugan. Kung mag-aaral tayo ng maayos, pag sinabing worship, mayroong tinatawag na worship na bilang paggalang. So, worship, ibig sabihin, ginagalang mo lang ang isang bagay o ang isang tao, hindi mo siya sinasamba bilang Diyos. Halimbawa, pakita ko sa iyo sa Biblia, no? Sa Daniel 2:46, no, mayroong isang hari na sinamba si Daniel. Winorship si Daniel. Tingnan natin ha. Kung yun bang pag-worship niya kay Daniel ay para gawing Diyos si Daniel, ito. Basahin natin 2:46 ng Daniel. Basahin ko sa English, sister, para mabasa natin yung word na worship. Okay? No? So, ito ang ating mababasa, sister. No, ito. Then, the king Nebuchadnezzar, so si Haring Nebuchadnezzar, fell upon his face and worshiped Daniel. Alam naman natin si Daniel ay hindi Diyos, yan ay propeta ng Diyos. And commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. Oh, inutos pa ng hari, inutos pa na mag-offer ng oblation and sweet odors kay Daniel. Winorship si Daniel. Pero yun bang pag-worship niya kay Daniel ay para gawing Diyos? Hindi. Basahin natin sa Tagalog. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar, nalapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. So yung worship na yun is only pagbigay galang, hindi para gawing Diyos si Daniel, sister. Bakit ko nasabing pagbigay galang yan? Kasi kung babasahin mo sa 47, kinilala ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos ni Daniel. O basahin natin sa 47, sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. So kinilala ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos ni Daniel. Hindi si Daniel mismo ang kanyang kinilalang Diyos, kundi ang Diyos ni Daniel. Kaya yung worship na ginawa niya kay Daniel, hindi para gawing Diyos si Daniel, kundi para ano? Pagbigay galang kay Daniel. So, yun po ang point ng salitang worship, sister. No? Yung pagsamba natin na ginagawa kay Inang Birheng Maria, hindi yan para gawing Diyos si Maria. Hindi. Kasi walang turo ang simbahan na gawing Diyos si Inang Birheng Maria. Ang turo ng simbahan, worship God alone. Yan ang turo natin. Kaya nga, walang matinong Katoliko na inaakala na si Inang Birheng Maria ay Diyos. Walang matinong Katoliko. Ikaw, sister, kinikilala mo bang Diyos si Mother Mary? Hindi na po. Ano po? Di ba? Respect eh. Alam natin yung mga Katoliko kasi hindi tayo tinuruan ng simbahan na gawing Diyos si Inang Birheng Maria. Okay, again, yung salitang worship per se, worship, hindi po yan isa lang ang kahulugan. Dalawa ang kahulugan yan. Depende sa paggamit. Kaya nga 'di ba, sabi ni Basil Valdez ba 'yon sa kanyang kanta, sinasamba kita. Ginawa na ba niya yung Diyos yung kanyang minamahal? Hindi. Ibig sabihin, sinasamba niya yung kanyang minamahal, pinupuri niya yung kanyang minamahal, venerate niya, ginagalang niya ng maigi ang kanyang minamahal. Yun ang ibig sabihin ng salitang worship lang. Kasi yung worship natin, due to God alone only. Sa Diyos lang tayo sumasamba, hindi tayo sumasamba kay Inang Birheng Maria, hindi tayo sumasamba sa mga rebulto, yan ang palagi nilang inuulit-ulit sa atin, at hindi tayo sumasamba sa kahit sino mang santo.
pero ginagalang natin sila. Yun nga po, yun din sa patay din, bakit daw sisindahan ng kandila, tapos may picture ng taong namatay, tapos yun nga mag-rosaryo, para daw pa tayo ano sa taong patay na. Sabi Alam mo, ko, kasi, sister, yung kandila, ginagamit talaga yan. Kasi simbolismo yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? I am the light of the world. So ang kandila, ang sinisimboluhan yan, si Panginoong Jesucristo. Hindi tayo gumagamit ng kandila para sambahin, gawing Diyos yung litrato ng ating mga mahal sa buhay. Okay? Isa-isahin natin. Yung kandila, simbolismo yan, simbolo. Mali ba gumamit ng isang simbolo, sister? hindi nga po. Hindi naman, di ba? Kasi meron tayong simbolismo sa Pilipinas. Ano ang nagsisimbolo sa Pilipinas, sister? Ano natin? Watawat. Flag natin. Mm-mm. Watawat. Mm. Di ba? Kaya nga every Monday, nagaganon tayo. Pinupuri natin ang watawat ng Pilipinas kasi sumisimbolo yan sa ating pagmamahal sa Pilipinas. So hindi po masama gumamit ng simbolismo. In same manner, gumagamit tayo ng kandila. Nagpapahiwatig yan na si Kristo magiging gabay natin, magiging liwanag natin. Siya ang magiging liwanag sa tao na ipinapanalangin natin. Kasi hindi masama, sister, ang manalangin sa mga patay. Dumalangin sa mga patay, hindi masama yan. Biblical yan. Okay? So, ang picture, pagpapaalala lang yan sa taong namatay. Turo ba ng Biblia na alalahanin ng mga taong namatay na nauna sa atin? Basahin natin. Hebreo 13:7. Ano ang turo ni San Pablo? Ito ang turo ni Apostol na Pablo. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So may pagpapaalaala sa mga taong nauna sa atin. Question, sister. In reality, ang larawan ba nagpapaalala sa isang taong ipinapanalangin mo? Oo o hindi? Oo. Nagpapaalala yan, di ba? Mm-mm. Kaya hindi masama na gumamit tayo ng larawan para alalahanin yung ating pinapanalangin. Lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga magulang na nagturo sa atin kung sino ang Diyos. Tama? Ano ang sabi ni St. Paul? Ano ang sabi ni St. Paul? Basahin nga natin muli. Alalahanin ninyo ang namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Ang mga magulang natin, pinahayagan tayo ng salita ng Diyos. Tinuruan tayo kung sino si Kristo, kung ano ang tamang pananampalataya. Ang mga magulang natin yan una na narinig. At isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Hindi masama gumamit ng isang bagay para maalala mo ang isang tao. Walang maling ganong aral. Bagkus si San Pablo, ginawa niya yan, sister. Hindi mo alam yan? Pakita ko sa iyo, ginawa niya ni San Pablo. Galatia 3:1, gumamit siya ng picture ni Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus. Ito ang hindi alam ng mga protestante. Basahin ko sa iyo sa English na version, the Living Bible Translation. Ginawa yan ni San Pablo, gumamit siya ng picture ni Kristo sa kanyang pangangaral. O itong sabi ni San Pablo, O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ginawa pala ni San Pablo yan eh. Gumamit siya ng picture ni Panginoong Jesucristo na nakakapako sa krus. Ngayon, mali ba si San Pablo, sister, na gumamit siya ng picture ni Kristo? Hindi naman po. Hindi naman, di ba? Kasi hindi naman mali yun. Hindi mali na mayroong picture dyan ng larawan ng iyong mahal sa buhay na namatay na, tapos may kandila. Kasi yung kandila kasi, again, sumisimbolo yun kay Kristo. Yan ang dapat nating malaman. Bakit tayo gumagamit ng kandila? Sumisimbolo yan sa liwanag ni Kristo na sa ating buhay, sa ating pagpapanalangin, ang kaluluwan ating ipinapanalangin, ang taong namatay, mag-lead sa kanya ang liwanag ni Kristo. Yan ang kahulugan ng kandila. Okay, sabi ni Kristo, I am the light of the world. Sa Bible, mayroong tinatawag na candlestick. Sabi nga ni Brother Wendell, kung hindi kandila ang inilalagay dyan, anong nilalagay? Candle nga candle holder.
candle holder, yung candle holder. Kaya nga tinawag na candle holder kasi kandila ang nakalagay dyan. Sister, so biblical ang kandila. So, yun po, Sister Ila, hindi po masama ang kandila at larawan. No, yun ay mga misjudge sa atin. Misjudgment yan. Kung sabaga, humusga lang sila na hindi nila ay naunawa kung ano yung ating ginagawa. Hindi naman yung natin ginagawa para gawing Diyos, yung pinapanalangin natin, sister, hindi ganon. Hindi yan ang aral natin. Kahit ikaw, alam mo yan. Nananalangin ka lang na sana yung kaluluwa ng iyong mahal sa buhay na namatay ay panalanginan ng Panginoong Jesucristo. Gabayan niya nawa ng kanyang liwanag. Kaya nga every time nagdadasal tayo sa mga namatay, ang turo ng simbahan, yung requiem aeternam, no? Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon him. So yun ang sinisimboluhan ng kandila, ang liwanag ni Kristo, sister. Yun po kaya pala ganun siya magsalita kasi sinabi niya sa akin na nakikinig siya sa mga yung turo ng pastor, ng born again. Yun ang problema. Sabi ko ako kasi hindi ako nakikinig sa mga sa mga pastor o sabi ko ganun. Isa lang pinapakinggan ko, Katoliko lang talaga, para hindi ako Correct. maligaw. Kasi sabi ko, kakapakinig nyo. Sabi ko, pwede kayong maligaw dyan. Sabi ko, pwede Correct. kayong mahatak nila. Yes. Kaya yung kasama ko dito, yung asawa ko, ganun din siya. Ganun din yung niya. Di rin siya dabi rin niya pinakikinggan. Sabi ko, manood ka lang ng punto per punto. Sabi ko, marami ka matututunan doon. Huwag kang makinig sa pastor o ano. Kasi kung ano yung mga sinesend nila ng mga kasi nababasa ko. Sabi ko, kaya pala parang, pati siya, Katoliko. Sabi ko, parang hindi Katoliko yung kasama ko kasi iba yung paniniwala niya sa paniniwala ko. Kaya minsan nagkatatalo kami. Kaya sabi ko, tatawag ka talaga ako sa punto per punto. Sabi ko, di ko na kaya kasi di ko sila di ko sila masagot. Sabi ko, kaya ngayon, ipapanood ko sa kanila yung na to. Papasok ko At sa kanila. Para tama yung sister paliwanagan ko. na hindi talaga dapat makinig sa ibang pananampalataya kapag hindi ka fully equipped sa yung faith. No, kasi wika nga ni si Apostol na Pablo, sabi niya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So mahirap talaga makinig ka ng isang pananampalataya na against sa iyong pananampalataya. No? Kaya si Apostol na Juan sa kanyang sulat, ang sabi niya, sino mang dumating sa inyo na iba ang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Kasi nga, kung ano yung napakinggan mo, yun ang magiging paniniwalaan mo kapag hindi mo alam ang katotohanan. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Yun ang nangyari doon sa pinsan mo ba yon? Kasama ko siya sa intercessory prayer. Balik Friday na yung yun. kasamahan mo. Friday ng gabi. Intercessory prayer kay Gusto ko yun sumama. Yun ang nangyari sa kanya. Naging kaisa niya yung pananampalataya nung kanyang pinapakinggan. Kasi yun ang kanyang nakinggan. Sabi ni St. Paul, ang pakikinig, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya sabi ni San Juan, huwag yung tanggapin yan. Kasi pag tinanggap mo yan, magiging kaisa kayo sama-sama niyang gawain. Yan ang nangyari sa kasamahan mo. At maganda yung ginawa mo, sister, na nag-focus ka sa faith natin kahit hindi mo alam, nag-focus ka at manatili ka dyan. Sabi ni St. Paul, isa lang ang pananampalataya. Isa lang. Kaya wag na nating tanggapin yung ibang pananampalataya. Yun nga po, sabi ko, Katoliko kayo, pero parang hindi ko kayo kapanalig. Sabi Tama, ko. Kaya kapanalig. ako sabi ko, na lang kayo? Sabi ko, tumawag na kayo sa punto per punto kasi hindi ko kayo kaya sagutin dahil wala naman ako masyadong alam sa ganyan. Yes. Kaya ngayon, sabi ko, talagang sabi ko sa nanay ko, abangan niyo ako, tatawag talaga ako kasi, sabi ko, wala kasi siya dito sa Shout out sa mo, bukid sister. din siya. Magkaway-kaway ka sa kanila. Hi kayo dyan. Sabi, Baka pa nanonood yun kasi nakatutok din sa punto per punto din yun eh. Yun po yun. ayan. Kaya sabi ko, huwag kang, basta inaano ko talaga yung sarili ko na hindi ako makikinig sa ibang turo na iba. Kasi dami ko na rin napasukan na hindi nila ako ma-recruit sa mga nila, religion nila. Kasi Tama yan, ayoko tama talaga. Oo, Sabi ko, tama kahit yan, sister. pagpatpat ako ng religion ko, yung ugali ko naman di ko binababago. Sabi ko, wala din namang mangyayari. Tama. At mangyayari niyan, sister, kapag lumipat ka sa ibang reliyon, magiging worst yung ugali mo. Matututunan mo na kung paano imak si Mother Mary. Tingnan mo yung ibang relihiyon. Walang respeto kay ng Berhing Maria.
Ang ginagamit lang Yun nila, nga po. sinasabi lang nila, Maria, Maria lang yung mga yan. Makikindig mo sa bunganga nila. Si Maria, si Maria, si Maria. Ang pangit na ng ugali nila kapag napunta sa ibang ano. Ano ko na yun, sa born again. Yes. Na ano ko na po yun. Buti Si hindi ka Bonag po talaga na tatay sa born ko. again. Oo. Bulagin po tatay ko pero di niya ako na ano. Sumasabal ako sa kanya kasi para respeto sa magulang ko. Sama ko sa pinupuntahan niya. Noong time na buhay pa siya. Sabi ni Brother Wendell, kapag ang papa, ang ano talaga sa pamilya, malaki ang tendency na yung pamilya mahatak ng ama. 90%, sabi ni Brother Wendell. Kasi ang ama kasi ang ulo ng pamilya eh. So, maybe God's will yun na kinuha na niya ang buhay ng papa mo para hindi na kayo madamay pa. Okay, sister? Thank you.